Maganda ang sikat ng araw at malamig ang simoy ng hangin. Mag-aalas 8 na pero kahit araw ng Miyerkules, hindi iyon alintana ni Nancy. Kahapon lang ay napagpasyahan niyang mag-resign bilang admin sa isang restaurant matapos ang 3 taong pagtatrabaho doon. Kung siya ang tatanungin, ayaw niya sanang mag-resign pero dahil sa kagustuhan at pakiusap ng kanyang mapapangasawa, ginawa niya iyon. Tutol ang tatay ni Nancy sa bagay na ito. Anak, sa tingin ko ay mali ang desisyon na ginawa mo. Dapat sana ay pinahahalagahan mo ang trabaho na mayroon ka. Kung hindi ka magtatrabaho ay ano na lamang ang gagawin mo? Hindi naman tayo nakatira sa syudad. Dito sa atin ay talagang mahirap humanap ng trabaho. Hindi ba't ikaw mismo ay nahirapan ding mag-apply noon? At pagkatapos ay mahigit 1 taon ka din bago na-promote. Anong balak mo ngayon? Hihilata lang sa bahay at aasa sa kung ano ang ibibigay ng iyong asawa? Iba pa rin yung may sarili kang pera. Tay, wag na kayong mag-alala. Nag-usap kami ni Kevin at ang sabi niya sa akin, doon na lang daw ako sa kumpanya nila magtatrabaho. Hindi naman ako tatambay ng matagal. Ayaw niya kasi na magtrabaho ako sa restaurant. Nakakahiya raw sa pamilya niya. Isipin niyo na lang kung sakaling magawi roon ang mga kapwa negosyante ng tatay niya at makita akong nagtatrabaho doon bilang waitress. Kahit naman sabihing admin ako doon, tumutulong pa rin ako lalo na't kulang sa tao. Baka ikahiya lamang ako ng pamilya ni Kevin kapag nagkataon. Nancy, naiintindihan ko ang iniisip mo. Pero mali yun, anak. Hindi mo sila dapat hayaang kontrolin ang buhay mo. Hindi ka pa man legal na parte ng kanilang pamilya ay parang dinidiktahan ka na nila. At anong susunod nilang gagawin? Bibilangin ang bawat kinakain mo dahil baka tumaba ka? O kaya naman, kailangan mong palitan ang isinusuot mong damit dahil baka hindi nila gusto. At isa pa, dati akong preso. Baka pagbawalan nila akong makita yang si Kevin. Pasensya na anak pero ganito na ako at hindi ako magbabago. Hindi na magbabago ang nakakahiyang mantsa sa buhay ko. Sabi nga nila, huwag mong bilangin ang manok hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Ni hindi natin alam kung paano sila yumaman ng ganon. Aakalain mo bang nakabili ang kanyang tatay ng bahay at nakapagpatayo pa ng kumpanya noon dating trabahador lang sa factory. Lagi mong tatandaan anak, kapag may dumating, ibig sabihin, may nawala. Tay, tama na yung sinasabi mong kasabihan. Aalis muna ako dahil mag-aasikaso ako ng mga kakailanganin para sa kasal. O sige anak, mag-iingat ka. Si Nancy ay mabait at maraming kaibigan. Wala na siyang nakagisnang ina dahil namatay ito sa panganganak sa kanya. Kinupkup siya ng tiyahin at hindi na rin ito nairehistro ang pangalan ng tatay ni Nancy dahil noong mga panahong iyon, nasa bilangguan na si Michael. Nagkakilala na lamang ang mag-ama noong 10 taong gulang na si Nancy at mula noon, sinikap ni Michael na maprotektahan ang kanyang anak sa abot ng kanyang makakaya. Nang araw na iyon ay nagpasukat na si Nancy ng wedding gown. Maraming inirekomenda sa kanya ang mga sales lady. At habang sinusukat niya ang isa sa mga gown, narinig niya ang usapan ng dalawa sa mga ito sa likod ng kurtina. Marahil ay hindi siya kilala ng mga sales lady. Nabalitaan mo ba? Ikakasal na pala si Kevin Fuentes. Sigurado ka bang totoo yan? At sino naman ang babaeng pakakasalan niya? Tanong naman ng isa. Ang sabi, nagtatrabaho raw sa restaurant na madalas pinupuntahan ng mga mayayaman dito sa atin. Ay nako, baka tulad pa rin niya ng dati. Ilang beses nang napabalitang ikakasal si Kevin pero hanggang balita lang. Sa dami ba naman ang naging girlfriend niya dito pero wala namang sineryoso kahit isa. Lahat pare-pareho lang ng kwento. Kesyo isinamong magbakasyon sa ibang bansa, binigyan ng kung ano-anong mamahaling regalo. Pero sa huli, iniwan din naman. Ako nga rin nagtataka. Sino kaya yung babaeng napili niyang pakasalan? Baka naman mali lang ng chismis. Baka mayaman din yung babae. O kaya pinili ng magulang niya para sa kanya. Wika ng isang sales lady. Di ko rin sigurado dahil ang bali-balita ay mukhang na love at first sight daw si Kevin.
Talagang maganda yung babae at mukhang sanay rin pumikot ng mayaman. Nagwala nga daw yung ex-girlfriend ni Kevin nang malaman na isang waitress pala yung pakakasalan niya. Siguro, talagang maganda ang babae. Pero sigurado namang pera lang ni Kevin ang gusto niya. Hindi naman kagwapuhan si Kevin at hindi rin matalino. Wika naman ng isa. Ano ka ba? Hindi talaga binibigay ng Diyos ang lahat. Kaya nga gusto niyang mag-asawa ng maganda. Tsaka sa panahon ngayon, hindi na itsura ang basihan kundi ang kapal ng bulsa. Alam naman ng mga tao dito na walang alam si Kevin pagdating sa negosyo kasi pinamana lang yun ng tatay niya na hindi niya naranasang magbanat ng buto kaya kawawa yung mapapangasawa niya sa totoo lang. Magpapatuloy pa sana ang pag-uusap ng dalawa nang biglang lumabas si Nancy. Gusto niyang sabihin sa mga ito na hindi naman siya magpapakasal dahil sa pera ni Kevin. Pero mas pinili niyang manahimik dahil baka mamaya makarating pa sa mga magulang ni Kevin anuman ang sasabihin o gagawin niya. Alam niyang iniingatan ng Familia Fuentes ang reputasyon nito kaya kailangan niyang maging maingat. Dahil sa pangyayaring iyon, napagpasyahan ni Nancy na huwag na munang bumili ng wedding dress lalo na sa shop na iyon. Nakangiti kay Nancy ang mga sales lady at manager na parang walang nangyari. Inakala nilang bibilhin na nito ang wedding gown kaya naman laking panghihinayang nila nang magsalita si Nancy. Hindi ko kukunin ang wedding gown na ito. Di ba mayroon kayong komisyon? Baling niya sa mga sales lady. Pasensya na pero sa kabilang shop na lang ako bibili. Doon sa hindi nagchichismisa ng mga tao. Pagkaalis ni Nancy, agad sinermonan ng manager ang mga empleyado. Ano ba naman kayo? Sayang ang customer. Bakit ba chismisan kayo ng chismisan? Wala na ba kayong ginagawa? Paano kung magalit ang customer na yun at ipagkalat na pinagchichismisan natin ang mga pumapasok dito? Baka malugi ito at mawalan pa tayong lahat ng trabaho. Galit na wika ng manager. Hay nako, wala na talagang magawa ang mga tao ngayon. Hindi naman nila kilala ng personal si Kevin pero ganoon na lang sila kung makapagsalita. Pabulong na wika naman ni Nancy sa sarili. May 2 wedding coordinator na kinuha ang mga magulang ni Kevin para sa kanilang kasal. Pero sa kabila noon ay gusto niya pa ring pumili ng sariling wedding gown at wedding cake. Tinungo niya ang isang shop kung saan nagpapa-order talaga sila ng mga wedding cakes. Pumili siya sa portfolio at nagustuhan niya ang 5 layer na cake na may simpleng design. Bago matapos ang araw na iyon ay napagpasyahan niyang kumain sa restaurant na dati niyang pinagtatrabahuhan. Masaya ang mga empleyado roon na makita siya ulit. Halos lahat sila ay natutuwa na ikakasal na si Nancy. Pero ang accountant sa restaurant na iyon ay hindi sang-ayon sa desisyon ni Nancy. Sigurado ka na ba sa lalaking pakakasalan mo? Mahal ka ba talaga niya? Tsaka anong sabi ng kanyang mga magulang? Nancy, nag-aalala lamang ako sa'yo. Alam kong lumaki ka na ulila sa ina, kaya walang magpapayo sa'yo. Huwag po kayong mag-alala, Tita Gloria. Nagmamahalan naman kami ni Kevin at mabait po ang mga magulang niya sa akin. 3 linggo na lang po at ikakasal na kami. Umorder na po ako ng cake at bibili na sana ng wedding gown. Nancy, makinig ka sa akin. Hindi ko pa nasasabi sa'yo pero matalik na magkaibigan kami ng nanay mo. Dati ay nagplano rin siyang magpakasal. Bumili siya ng wedding dress pero dahil nagbe-bed spacer lang siya noon kaya pinatago niya muna sa akin doon sa bahay ng mga magulang ko. At hanggang ngayon, nakatago pa rin yon. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Sige po, gusto kong isuot ang damit ng nanay ko. O sige, hintayin mo na akong umuwi, sabay na tayo. Makalipas ang 3 oras ay narating na nila ang bahay ng mga magulang ni Gloria. Ma, siya po ang anak ni Chloe. Nancy ang kanyang pangalan. Nako, kamukhang kamukha mo talagang iyong ina. Napakaganda rin at napakakinis pa ng kutis. Komento naman ng matandang babae. Nancy, ipa-dry clean mo na lang itong gown. Maganda at bagong-bago pa rin. Kaya lang dahil nakatago ay nag-amoy luma na. Salamat po, Tita Gloria. Gustong-gusto ko rin ang design nito. Iuwi ko na po sa bahay para maipakita ko rin kay Itay.
Pagka-uwi ng bahay ay excited na ipinakita ni Nancy ang wedding gown. "Tay, ibinigay ho ito sa akin ni Tita Gloria. Sabi niya, magkaibigan daw sila ni nanay noon." "Ah, oo, naalala ko siya. Pero sa pagkakaalam ko ay nag-asawa siya at tumira sa kabilang bayan." "Opo, pero dito na siya ulit nakatira. Tingnan niyo tay, magkasize lang pala kami ni nanay. Eto yung wedding gown na hindi niya na naisuot dahil hindi natuloy ang kasal ninyo." Napaluha si Michael nang makita ang kabuuan ng wedding gown na iyon. Noon niya lamang ito nakita. Para bang nanumbalik ang lahat ng kanyang alaala kung gaano sila kasaya noon at excited na naghahanda para sa kanilang kasal. "Tay, wag na po kayong umiyak. Huwag kayong mag-alala. Maiisuot ko naman po ito. Parang kasama na rin natin si nanay. Sigurado akong ito rin ang pangarap niya para sa akin." Nang mga sandaling iyon, napagtanto ni Michael na ilang linggo na lang pala niyang makakasama si Nancy. Nakakalungkot, hindi dahil aalis na sa kanyang poder ang kaisa-isang anak, kung hindi dahil wala siyang tiwala kay Kevin. At habang papalapit ng papalapit ang araw ng kasal, unti-unti na ring nabubuo ang pangamba ni Kevin. Para bang hindi siya sigurado sa gagawing pagpapakasal. Dumagdag pa rito ang panggagatong ng kanyang mga kabarkada. 25 ka pa lang, Kevin. Sabi nga nila, maraming isda sa dagat. Si Nancy ang gusto kong mapangasawa. Kaya pwede ba, irespeto nyo yon? O hindi ko na lang kayo iimbitahin sa kasal? Huwag ka namang pikon. Gusto lang naman namin ay yung makakabuti para sa'yo. Wika ng mga kabarkada niyang puro nakaasa sa pera ng magulang. Nakakalungkot lang pare. Hindi ka na namin makakasama, lalo na kapag kasal na kayo. Magpapakasal lang naman ako, pero tulad pa rin tayo ng dati. Nakangiting wika ni Kevin. Sinikap ni Kevin na huwag makinig sa kanyang mga kaibigan. Subalit sa tuwing may makikita siya na maganda at sexing babae, ay hindi niya maiwasang mapalingon at magkagusto sa mga ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanda para sa kasal. Nadagdagan pa ang kanyang pangamba, lalo na't wala naman siyang suporta na natatanggap mula sa kanyang mga magulang. Minsan ay masinsinan siyang kinausap ng kanyang ina. "Nagbago na bang isip mo, anak? Ayoko namang magsalita ng masama tungkol kay Nancy, pero hindi talaga kayo pareho sa maraming bagay. Magkaiba kayo ng estado sa buhay, sa hilig, at saka masyado siyang simple. Ni hindi siya marunong ng tamang paggamit sa mga kutsara at tinidor sa mesa. Baka hindi niya nga alam alin ang para sa dessert. Alam mo, sa totoo lang, nagulat ako nang ipakilala mo sa amin si Nancy. Hindi ko lubos maisip na siyang magiging manugang ko." "Linda, baka masyado ka lang nag-iisip. Disente naman ang mapapangasawa ni Kevin. Simple at mukhang susunod siya sa anak mo. Hindi tayo mag-iisip o mamumroblema sa kanya. Ang ikinababahala ko lang ay ang tatay niya. Nakulong siya ng 10 taon. Siguradong itatanong ng mga business partners ko ang tungkol sa magulang ni Nancy. Paano ko naman sasabihin sa kanila na dati siyang preso? Hindi ko naman akalain na pakakasalan pala ng anak natin ng babaeng yon." Wika ng tatay ni Kevin. "Buntis ba siya, anak?" tanong ni Linda. "Hindi po siya buntis. Akala ko ay mahal ko talaga siya. Pero ngayon ay parang nagdadalawang isip na ako kung si Nancy ba talaga ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kung ganun, anak, wag ka na munang magpakasal. Wala namang namimilit sa'yo na pakasalan mo siya, hindi ba?" Panunulsul pa ni Linda. "Pero ma, ano na lang ang sasabihin ng mga tao tungkol sa akin? Iisipin nila na walang isang salita si Kevin Fuentes." "Hindi, anak. Dapat siya mismo ang mag-cancel ng kasal. Ginawa ko na yun, ma, pero hindi naman effective. Lagi nga akong late kapag lumalabas kami. Minsan hindi ko siya kinakausap ng maayos. Tsaka pinag-resign ko na siya sa trabaho. Kailangan ko ba talagang sabihin sa harap niya na hindi ko siya mahal?" "Oo, anak. Masakit pero yun ang pinakamadaling solusyon." Wika ni Linda bago tinapik ang balikat ng kanyang anak. Kadadala lamang ni Nancy ng wedding gown upang ipa-dry clean. Excited na siya sa kanilang kasal
Pero ang hindi niya alam ay may ibang pinaplano pala si Kevin. Isang araw bago ang kasal, nakatanggap siya ng tawag mula rito. At ayon kay Kevin, magkita na lamang sila sa simbahan. Kinabukasan ay maagang nagising si Nancy. Tumulong na rin ang kanyang mga kaibigan sa pagme-makeup. Habang nasa sasakyan, magkahalong tuwa at kaba ang kanyang nararamdaman. Hindi siya mapakali at parabang maiihi siya na hindi maintindihan. Ang tatay ni Nancy ay naiwan sa bahay. Kinakausap ang larawan ng yumaong si Chloe. Ngayon ikakasal ang anak natin. Nandito ako sa bahay dahil ayaw daw akong makita ng mga magulang ni Kevin. Baka raw mapahiya lang sila sa mga bisita. Pero alam ko naman na yung mga bisita nila hindi nahihiyang magnakaw sa mga tao rito sa lugar natin. Lalo na yung mga politiko. Wika ni Michael. Pagkarating sa simbahan ay naroon na ang mga bisita at nagulat sila nang mauna pa ang bride kaysa sa groom. Marami ang nagbubulungan dahil ilang minuto na lang ay magsisimula na ang seremonya pero wala pa rin si Kevin. Sinubukan siyang kontakin ni Nancy pero nakapatay ang cellphone nito. Baka na traffic lang po, paliwanag ng maid of honor sa mga bisita. Naroon ang mga magulang ni Kevin. Nakaupo ang mga ito sa harapan pero mukhang hindi naman apektado kung wala pa ang kanilang anak. Baka naman po pwede niyong tawagan si Kevin. Hindi ko po kasi makontak. Pakisuyo ni Nancy sa nanay nito. Iha, ikaw dapat ang nakakaalam kung nasaan ang mapapangasawa mo. Huwag mo kaming tanungin ng tungkol dyan. Sabi ni Kevin, hindi ka raw niya matawagan kahapon. Pinuntahan ka raw pero wala ka sa inyo. Aroganteng wika ni Linda. Makalipas ang halos 2 oras ay nagsimula ng mag-alisan ang ibang mga bisita. Marami ang nagalit dahil nasayang lamang ang kanilang oras. Kasabay noon ang pagkalat ng tsismis. Si Nancy ang sinisisi nila kung bakit hindi dumating si Kevin. Baka raw dahil sa nangyari ng mga nakaraang araw kaya nagbago ang isip nito. Sinubukang ipagtanggol ni Nancy ang kanyang sarili pero tulad ng karaniwang nangyayari, mas pinili ng mga tao na paniwalaan at panigan ang taong may kayamanan. Sino ba naman ang maniniwala sa kwento ng babaeng mahirap at ni hindi man lang dumalo ang sariling ama sa kanyang kasal? Tanging ang mga kaibigan ni Nancy ang naniwala at sumusuporta sa kanya. Buong biyahe pa uwi, humahagulgol ng iyak si Nancy. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak at bakit nandito ka? Nag-away ba kayo ni Kevin? Nag-aalalang tanong ni Michael. Hindi tay. Hindi ako nakipag-away kahit na kanino. Pero nagmukha akong tanga. Hindi ako sinipot ni Kevin at pinalabas ng mga magulang niya na ako ang may kasalanan. Hindi ko raw sinasagot ang mga tawag ni Kevin itong mga nakaraang araw. Pinuntahan daw ako pero wala ako. Hindi naman yung totoo, tay. Tumawag siya kahapon at ang sabi niya, sa simbahan na lang kami magkita. Ang ayos-ayos ng usapan namin pero hindi siya dumating. Ngayon lang ako napahiya ng ganito. Ano bang ginawa kong masama sa kanya para gawin niya sa akin ng ganito? Paano na ako ngayon? Nag-resign na ako sa trabaho sa pag-aakalang magkakasama kami sa kumpanya ng tatay niya. Ngayon walang-wala ako. Walang kasal, walang asawa, walang trabaho at wala na ring kaligayahan. Umiiyak na wika ni Nancy. Hindi ko mapapalampas ang ginawa ng lalaking yon. Pagbabayaran niya ang lahat ng to. Pati na rin ang pamilya niya. Anong karapatan nilang ipahiya at saktan ng anak ko sa harap ng maraming tao? Siguro, nagbago ang isip niya tungkol sa pagpapakasal. Pero wala siyang lakas ng loob na sabihin yun sa'yo. Siguro, alam ng mga magulang ni Kevin ang plano niya. Pero wala silang ginawa. Nakakuyom ang palad at nanlilisik na mga matang wika ni Michael. Pinalampas ko na nga ang pag-iinsulto nila sa akin nang sabihin nilang huwag akong pumunta sa kasal ninyo alang-alang sa mga bisita. Pero hinding-hindi ko mapapalampas ang ginawa nila sa iyo, anak. Dali-daling nagpalit ng damit si Michael. Kumuha siya ng tuxedo at sapatos. Tay, saan kayo pupunta?
Paano kung idemanda nila kayo at ibalik ulit sa kulungan? Paano na ako kung pati kayo ay mawawala sa tabi ko? Baka hindi ko nakayanin pa. Parang natunaw ang puso ni Michael sa pakiusap ng anak. Niyakap niya ito ng mahigpit bago muling nagsalita. Mahal na mahal kita anak at pinapangako ko sa sarili ko na poprotektahan kita. Pero sige, magbibigyan kita ngayon. Magluto tayo ng masarap na hapunan. Ngumiti lamang si Nancy. Napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. Naroon ang kanyang ama at hinding-hindi siya nito pababayaan. Kinagabihan ay dumating rin ang kanyang mga kaibigan. Kumain sila at sinubukang magsaya buong magdamag. Nang mga sumunod na araw ay nabalitaan ni Nancy na may bago ng kasintahan si Kevin. Maganda at modelo raw sa isang sikat na brand ng pampaganda. Samantala, ang mga magulang ni Kevin ay nagbakasyon sa parehong lugar kung saan sana nila balak mag-honeymoon pagkatapos ng kasal. Nang malaman ni Nancy ang balita ay nakaramdam siya ng matinding galit at pagsisisi. Halos isumpa niya si Kevin. Sinunod niya ang lahat ng gusto nito pero nabaliwala lamang ang lahat ng iyon. Si Michael naman ay umisip ng plano kung papaano makakapaghiganti sa pamilya ni Kevin. Dati ay isa ring negosyante si Michael at noon ay bago pa lamang nauuso ang mga investment scam. Iyon ang naisip gawin ni Michael at ng kanyang kaibigan. Pero hindi nagtagumpay ang planong iyon matapos silang kasuhan ng estafa. Nakulong si Michael at sinentensyahan ng 10 taong pagkakakulong. Inako niya ang lahat ng kasalanan dahil ang asawa ng kanyang kaibigan ay mayroong cancer at tinaningan ng buhay. Isang buwan matapos makulong, namatay ang asawa ng kanyang kaibigan. Kasabay noon, nalaman niyang buntis pala si Chloe. Noong ipinanganak si Nancy ay namatay si Chloe, kaya ang tiyahin nito ang kumupkup sa kanya. Pero dahil may sarili ring pamilya at mga anak, hindi rin gaanong naaalagaan ang batang babae. Ang kaibigan ni Michael at kasosyo noon ay gumanda na ang buhay, pero lagi pa ring bumibisita sa kanya sa bilangguan. At ayon rito ay utang niya kay Michael ang lahat at tatanawin niyang utang na loob habang siya ay nabubuhay. At kung mayroon man siyang hihilingin na pabor, ay handa siyang gawin iyon. Lagi namang tumatanggi si Michael, lalo na't ang negosyong iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Wala naman sana siyang balak na balikan pa ang dating buhay. Pero ngayon ay napagtanto niya na panahon na para maningil sa may mga pagkakautang. Kinagabihan, nagring ang telepono sa mansyon. Hello Bernard, si Michael ito. Oh, Michael, buti napatawag ka. Matagal na rin tayong hindi nag-usap. Kumusta ka na? Bernard, kailangan ko ang tulong mo. Pwede bang magkita tayo bukas? Oo naman, walang problema. Ipapasundo na lang kita. Wika ni Bernard na mababakas ang tuwa mula sa kanyang boses. Nang sumunod na araw ay may pumaradang itim na limousine sa harap ng apartment ng mag-ama. Pinagbuksan pa ng driver ng pinto si Michael. Napanganga na lamang ang mga kapitbahay habang pinagmamasdan papalayo ang magarang sasakyan. Pinag-uusapan nila na baka isang milyonaryo si Michael at nagpapanggap lang na mahirap. Pumarada ang sasakyan sa harap ng opisina kung saan naghihintay si Bernard. Niyakap siya nito ng mahigpit na para bang noon lamang sila nagkita. Pagpasok nila sa loob ay nagtinginan ang mga empleyado dahil noon lamang nila nakita na masaya ang kanilang boss. Salamat naman Michael at sa wakas ay kinailangan mo rin ng tulong ko. Ako nang nagmamay-ari ng bangko na ito at yung ibang branch dito at sa mga katabing bayan ay sa akin na din. Ano nga palang nangyari at gusto mo akong makausap? Tanong ni Bernard. Wala namang nangyari sa akin pero sa anak ko ay meron. Kilala mo ba yung mga fuentes na negosyante sa lugar namin? Oo, kilala ko sila. Mayroon silang 2 kumpanya at kami ang nagpapautang sa kanila. Sa katunayan, nitong linggo lang ay nag-apply sila para mag-loan ng malaking halaga. At kaya rin ako nandito ay para pagmitingan ng tungkol doon. Ah, ganun ba? Yung pamilya ng mga fuentes ang uminsulto at namahiya sa anak ko. Nanggigigil na wika ni Michael. Naranasan na ng anak ko ang hirap ng buhay.
ang mawalan ng ina at makitira sa tiyahin habang ako ay nasa kulungan. At ngayon, sa araw ng kanyang kasal ay hindi sumipot ang lalaki. Bilang isang magulang ay napakasakit para sa akin na makitang nasasaktan ng anak ko. Habang ang mga magulang ng lalaki ay nagre-relax at nagagawa pang magbakasyon. Wala man lang silang ginawa, sa halip ay kinonsinti pa ang kanilang anak. Hindi ako makapapayag na hindi makaganti sa kanila. Anong gusto mong gawin natin, Michael? Tanong ni Bernard. Gusto kong maparusahan ang buong pamilya nila. At dahil mahal na mahal nila ang pera, dapat ay iyon ang ipagkait sa kanila. Kung pwede sana, wag mo silang pautangin. At kung maaari, kumbinsihin mo ang mga ibang bangko na wag silang pahiramin kahit magkano. Oo naman, Michael, walang problema. Pwede ko rin sirain ang kanilang reputasyon sa mga investor. Ako nang bahala. Mangyayari ang gusto mo. Magtiwala ka sa akin. Maraming salamat, Bernard. Gusto kong malaman ng mga kapwa niya negosyante na hindi siya mapagkakatiwalaan. Ni hindi nga nila kayang ayusin ang gusot sa kanilang pamilya. Paano pa kaya ang pera at negosyo ng ibang tao? Tama ka, Michael. Ang pamilya ang unang indikasyon kung magaling na negosyante ba ang isang tao. Matapos noon ay nag-inuman pa ang magkaibigan habang inaalala ang mga pinagsamahan at karanasan nila noon. Kahit papaano ay nakahinga ng maluwag si Michael. Sa wakas ay maipaghihiganti niya si Nancy mula sa mga fuentes. Sa kabilang dako naman, masaya si Kevin sa bago niyang kasintahan na walang ginawa kung hindi humingi ng pera at ng kung ano-anong mamahaling regalo. Panay-gala sa kung saan-saan nang hindi iniisip ang kumpanya. Marami na rin ang nagagalit dahil hindi mahagilap si Kevin, gayong siya pa naman itong vice president ng kumpanya. Lahat ng responsibilidad niya ay ipinasa niya na sa mga empleyado. At sa halip na palaguin ang pera ng kumpanya ay mas pinili niyang gumastos ng walang humpay kasama ang babae at barkada. Inanunsyo sa kumpanya na walang matatanggap na bonus ang mga empleyado dahil mababa ang kita. Isa pa, marami raw kinakaharap na problema ang bawat negosyo. Alam ng mga empleyado na pawang kasinungalingan lamang iyon. Lahat sila ay may binubuhay na pamilya, may binabayarang bills at higit sa lahat ay gustong magkaroon ng maayos na buhay. Yung kaunting bonus na inaasahan sana nila, hindi pa maibigay ng kumpanya. Tapos makikita nilang nagpapasarap lang sa buhay si Kevin. Marami sa kanila ang gustong mag-resign pero mahirap maghanap ng trabaho kaya nagtitiis sila sa anuman ang ibibigay ng kumpanya. Nang matanggap ng tatay ni Kevin ang sulat mula sa bangko ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat dahil na-deny ang kanilang loan. Dahil sa masamang balita ay inatake siya ng stroke habang nasa bakasyon. Kailangan niyang magpalakas upang maasikaso ang kumpanya. Pero sa halip na alagaan ng kanyang asawa na si Linda ay mas iniisip pa nito kung papaano mame-maintain ang kanyang marangyang buhay at pagpapaganda. Paano ko mababayaran yung mga in-order kong bag? Tsaka yung mga sapatos na bagong labas, paano ko mabibili? Baka maunahan ako ng mga amiga ko. Ano na lang ang sasabihin ko sa kanila na naghihirap na ako ngayon? Pagbubunga nga ni Linda sa nakaratay na asawa. Pwede ba, Linda? Pagpahingahin mo naman ako. Tawagan mo si Kevin. Sabihin mo, siya muna ang mag-asikasa sa kumpanya. Nalaman ng mga kaibigan ni Linda ang sitwasyon sa negosyo. Kaya naman, iniwasan rin nila ito sa takot na baka sila pa ang utangan. Walang sino man sa mga amiga ni Linda ang gustong makialam pagdating sa negosyo ng kani-kanilang mga asawa. Isa pa, malaki ang posibilidad na baka may kumakalaban sa mga fuentes at baka madamay sila kapag tinulungan nila ito. Kevin, ikaw na muna ang mag-asikaso sa kumpanya. Nahihirapan na rin kumilos at magsalita ang papa mo. Pero nangako naman ng doktor na makaka-recover siya kaagad. Sa ngayon, gumawa ka muna ng paraan para mapasweldo ang mga empleyado. Huwag ka ring magkakamali na mabanggit na may problema tayo ngayon sa pera. Tandaan mo, sa'yo nakasalali ang kinabukasan ng pamilya natin kaya ayusin mo. Utos ni Linda sa anak. Pero ma, meron kaming party bukas. Kumuha pa naman ako ng sikat na banda. Hindi ko naman pwedeng i-cancel yon.
Anong banda at party ang pinagsasasabi mo? Wala na nga tayong pampasweldo sa mga tao. Magtrabaho ka muna, Kevin. Sayang lang ang pagpapaaral namin sa'yo sa mamahaling eskwelahan kung hindi mo gagamitin. Ayusin mo ang kumpanya kung ayaw mong mawala ng mana. Galit na wika ni Linda bago ibinaba ang tawag. Agad tinawagan ni Kevin ang mga kaibigan upang i-cancel ang party kahit pa magbayad siya ng penalty sa nerentahang banda. Dahil rito ay nalaman ng kanyang kasintahan na namomroblema siya sa pera. Kaya naman, hindi ito nagdalawang isip na iwanan siya kaagad upang humanap ng ibang mahuhut-hutan. Noon lamang naalala ni Kevin si Nancy, ang babaeng nagmahal sa kanya ng totoo pero sinayang niya. Sumagi sa isip niya na baka kinakarma na ang kanilang pamilya dahil sa ginawa niyang pangiiwan kay Nancy sa araw ng kanilang kasal. Sinubukan niyang i-dial ang number nito pero hindi niya na makontak. Marahil ay nagpalit na ito ng cellphone number. Kailangan ko munang ayusin ang problema ko sa kumpanya. Bulong ni Kevin sa sarili. Kinabukasan ay maaga siyang dumating sa opisina upang i-meeting ang mga manager kung papaano malalampasan ang krisis na iyon. Papaano sila makakautang sa bangko. Pero sa halip na suhestyon at tulong ay katahimikan ang naging tugon ng mga ito sa kanya. Natatakot silang magsalita dahil baka pagbalik ng tatay ni Kevin ay matanggal sila sa trabaho. Dahil walang nakuhang sagot, napagpasya ni Kevin na gumawa ng desisyon base sa kanyang natutunan noong nag-aaral pa sa kolehiyo. Noon lamang niya napagtanto na hindi siya karapat-dapat sa kanyang posisyon dahil wala naman talaga siyang alam. Ni walang gustong tumulong sa kanya kahit na ang kanyang mga kabarkada. Sa huli, sinisisi niya ang kanyang mga magulang dahil pinalaki siyang tamad at walang alam. Narinig mo bang sinabi ng anak ni Mr. Fuentes? Tanong ng isang manager sa kapwa empleyado. Oo, narinig ko. At halos magdilim ng paningin ko sa sobrang inis. Mabuti pang umalis na tayo sa kumpanyang ito bago pa tuluyang mabaon sa utang. Nako, sinabi mo pa. Kaya nga naawa ako sa ibang empleyado na umaasang makakabangon pa ang kumpanyang ito. Kung ang walang alam at tamad ang magpapatakbo ng kumpanya ay siguradong walang magandang kinabukasan. Ito na siguro ang katapusan ng pamamayagpag ng mga Fuentes. Na-stroke ang tatay, tapos walang alam sa negosyo ang anak. Kung pwede ko lang sabihin ang lahat sa mukha ng aroganteng si Kevin. Wika ng isang manager. Dahil kailangan ni Kevin ng pera upang mapasweldo ang mga tao at maipagpatuloy ang negosyo, ay napagpasyahan niyang mag-apply ng loan sa lahat ng bangko na pwede pang applyan. Gusto kong makausap ang may-ari ng bangko. Aroganteng wika ni Kevin sa manager pagdating sa head office ng inuutangang bangko sa kabilang bayan. Umakyat ang manager sa second floor at wala pang 10 minuto ay sinabi nito kay Kevin na kailangan niyang maghintay. Halos 1 oras ding naghihintay si Kevin. Inis na siya dahil noon hindi siya naghihintay kahit 5 minuto. Pero ngayon, kailangan niyang maupo roon ng mahigit 1 oras. Mag-aalas 3 ng hapon nang nilapitan siya ng manager at isinama sa second floor. Mr. Fuentes, nag-a-apply ka ng malaking loan dito sa bangko, tama ba? Oo, tama ka. Alam mo ba, kanina pa ako nakaupo sa labas. Gusto kong umutang rito sa bangko kaya kung ano ang dapat pirmahan ay ibigay mo sa akin para makuha ko ng pera. Aroganteng wika pa nito. Kaya siguro nalulugi ang negosyo ninyo ay dahil masyado kang arogante. Di ba't ikaw ang vice president ng kumpanya ninyo? Siya nga pala, hindi na aprubahan ang inuutang mo. Sarkastikong wika ng may edad na manager na marahil ay naubusan na ng pasensya. Pero bakit? Gulat na tanong ni Kevin. Sa kasamang palad, pangit na ang record ng inyong kumpanya. Hindi kayo nakakabayad ng tama sa oras at kahit mangutang ka pa sa ibang bangko, siguradong tatanggihan kayo sa parehong dahilan. Kaya makakaalis ka na. Marami pa akong gagawin. Wika ng manager bago bumalik sa kanyang mesa. Naramdaman ni Kevin na may kakaibang nangyayari. Ano ba ang pagkakamali na nagawa ng kanyang ama? Sino kaya ang nakaaway nito na maimpluwensyang tao?
Makalipas ang 2 linggo ay tuluyan ang naubos ang pera ng kumpanya. Wala nang maipasweldo si Kevin sa mga empleyado. Marami ang nagpasa ng resignation letter at nagsampa ng kaso laban sa kumpanya dahil sa kawalan ng pasweldo. Nagdesisyon naman ang korte na dapat ay mabayaran ang mga empleyado sa lalong madaling panahon. Wala nang nagawa si Kevin at ang kanyang ina kung hindi ang ibenta ang kumpanya sa mababang halaga. Maswerte namang may bumili noon at hindi na tumawad pa sa presyo. Ang perang pinagbentahan ay dumiretso sa bank account ni Kevin na siyang ibinayad sa lahat ng utang. Utang sa mga empleyado at sa mga investor. Kinailangan na rin ni Kevin na maghanap ng trabaho upang may panggastos para sa pagpapagamot ng kanyang ama. Ganoon rin si Linda. Hindi alam kung anong gagawin kaya wala siyang ginawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Kinailangan niyang ibenta ang mga koleksyon ng bag at sapatos sa mababang halaga para may pandagdag sa gastos. Makaraan ng 1 buwan ay naisip ni Kevin na pumunta sa dating kumpanya upang malaman kung sino ang nakabili noon. Subalit, hindi siya pinapasok ng gwardiya. Ayon rito ay mahigpit ang bilin ng bagong may-ari na huwag siyang papapasukin. Paano nangyari yon? Sa akin ang kumpanyang ito noong nakaraang buwan. Sigaw ni Kevin sa gwardiya. Nangyari na ang nangyari at wag na wag mong sisigawan ng empleyado ko. Wika ng pamilyar na tinig mula sa kanyang likuran. Si Michael iyon at kasama nito si Nancy. Kevin, anong ginagawa mo rito? At bakit mukhang galit na galit ka? Nakangiting wika ni Nancy. Ikaw ang kumuha ng kumpanyang ito? Para sa kaalaman mo, hindi namin ito kinuha. Binili namin. Wika ni Michael. Binayaran ko ito at hindi ako tumawad. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nalugi ang kumpanyang ito. Kung sana, ginawa mo ang iyong responsibilidad ng maayos. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Wika pa ni Michael. Ikaw bang dahilan kung bakit hindi kami pinautang ng bangko? Muli namang tanong ni Kevin. Alam mo iho, wala kang dapat nasisihin kung hindi ang sarili mo. Kung gusto mo, mag-apply ka rito sa kumpanya ko. Pwede naman at nang maturuan kita ng tama, pwede kang maging manager dito. Wika ni Michael bago naglakad papasok sa kumpanya kasama si Nancy. Hindi na malaya ni Kevin na marami pala ang nakatingin sa kanila. Pero sa itsura ng mga tao ay mukhang natutuwa pa ang mga ito sa pagkapahiya niya. Nang mga sumunod na araw ay sinubukan ni Kevin na makuha ang number ni Nancy sa opisina. Sinubukan niya itong tawagan sa pag-asang magkakabalikan pa sila. Nancy, galit ka pa rin ba? Bakit hindi natin subukang mag-date ulit? Miss na kita, wika ni Kevin. Alam mo Kevin, napatawad na kita. Pero hindi na ako makikipag-date pa sa'yo. Wala nang tayo. Tsaka diba, mag-a-apply ka pa ng trabaho. Dapat yun muna ang unahin mo. Wika naman ni Nancy. Kahit inis na inis ay tinanggap ni Kevin ang trabaho bilang manager sa kumpanya. Kunwari ay seryosong manager, pero pag uwi ng bahay ay nagwawala siya sa sobrang galit. Ang mga dating inuutos-utusan at sinisigawan niya, ngayon ay harap-harapan na siyang iniinsulto pero wala siyang magawa. Gusto niyang maghiganti kay Nancy at sa tatay nito. Kaya naman nakaisip siya ng maitim na balak. Nag-hire siya ng mga tao na pwedeng dumukot kay Nancy at bilang kapalit, hihingi sila ng 10 milyon sa tatay nito. Isang gabi, pauwi na si Nancy. Bigla siyang hinarang ng 2 kalalakihan na nakamotor sa gitna ng daan kung saan wala masyadong tao. Agad siyang sinuntok sa sikmura ng isang lalaki, dahilan para mamilipit siya sa sobrang sakit. Dinala siya ng mga ito sa abandonadong lugar na kahit magsisigaw siya ay mukhang walang makakarinig sa kanya. Nang biglang dumating ang isang hindi kilalang lalaki. Tinulungan niyang maitakas si Nancy at mailayo sa lugar na iyon. Sino ka at saan mo ko dadalhin? Tanong niya rito. Makalipas ng halos 20 minuto ay narating nila ang isang lumang bahay. Ako si Arnel at ito ang bahay ko. Saan ka nakatira? Ihahatid na kita sa inyo. Delikado sa lugar na ito at baka mamaya ay dumating pa ang mga dumukot sa'yo. Wika ni Arnel bago pinaandar ang kanyang motorsiklo. Nancy, saan ka nang galing at anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Michael.
tay. May dumukot sa akin. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Arnel. Pinagmasdan ni Michael ang mukha ng binata dahil pamilyar iyon. Ikaw ba ang anak ni Ivan? Paano niyo pong nakilala ang tatay ko? Nagtatakang tanong naman ng binata. Siya ang nagligtas sa akin sa bilangguan noong magkaroon ng riot. Pero nasawi siya matapos mapuruhan. Iniligtas niya ang buhay ko. Sinubukan kitang hanapin pero wala ka na sa address na ibinigay niya. Wika ni Michael. Pinalayas po ako ng aking tiyahin matapos ibenta ang bahay. Kaya napunta ako sa dulo ng bayan, dun sa liblib na lugar. Pero maayos naman po ang buhay ko ngayon kahit papaano. May hanap buhay sa construction. Mabuti pa iho, sa kumpanya ka magtrabaho. Oo nga Arnel, ako ang magtuturo sa'yo. Nakangiting wika ni Nancy. Nang sumunod na araw ay galit na galit si Kevin dahil napornada ang kanyang mga plano. Pero ang galit na iyon ay napalitan ng pagmamakaawa nang dumating ang mga pulis kasama ang mga taong kumidnap kay Nancy. Gamit ang natitirang pera ay nagpiyansa si Kevin, pero mula noon ay wala nang gusto pang tumanggap sa kanya. Maging ang kanyang mga magulang ay halos itakwil na siya sa sobrang sama ng loob. Tuluyan nang nakalimutan ang pamilya Fuentes. Makalipas ang 6 na buwan, nagpakasal si Nancy at si Arnel. At wala pang 1 taon, masaya nilang inanunsyo na buntis na si Nancy at lalaki ang kanilang magiging anak. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.